bakit na lang hindi po kasi pumunta, ano, mga boss? No, at ipaliwanag ng maayos. Total naman po, karapatan ng sambayan ng Pilipino na marinig kung bakit nila kailangan yung 2 billion na budget. Malay nyo, mahabol pa yan. 'Di ba? Lalo na kapag yung narinig ng sambayan ng Pilipino, ano yung talagang 2 billion na 2 billion na budget. Oh, baka ang tao pa ang magsigaw, ibigay ang budget ng Vice Presidente dahil karapat-dapat. Kaso mas pinipili nyo po no? Na style Harry Roque. Ayaw humarap sa Congress. Next, there's a follow-up question from Bea regarding the OVP budget. Hi ma'am, good afternoon po. Bea Peniza from Bomba Radio po. May I ask po ma'am, given the budget nga po na 700 million, napatak po tayo sa mga ganong digits, sa paglilibot nyo din po kasi sa mga lalawigan, ano po yung mga urgent matters or urgent concerns na napapansin nyo na kailangan talaga ng mga sambayan ng Pilipino, and paano nyo po ito mafulfill given that budget po? Ang Office of the Vice President naman kasi it's complementary yung mga projects namin sa iba't ibang departments ng gobyerno. Meron kaming tally dito sa Office of the Vice President kung gaano kadami yung mga nag-a-access ng projects at ano yung mga projects na ina-access nila. Ang number one talaga dyan is medical and burial. Makikita niyo yan sa lahat ng mga bill sa hospital, laging kulang yung pambayad ng mga relatives ng pasyente. Yan ang number one. And then number two is financial assistance, yung mga hingi nila na augmentation sa kanilang pang-araw-araw. Yun po yung sinasabi, mga kababayan, ng mga kongresista at ni Senador Coco Pimentel din po. No? Meron ng mga ahensya na para diyan. So hindi na kailangan na magkaroon pa ng budget ang Vice Presidente para diyan. Minsan panggastos, minsan pangbayad sa kuryente, minsan pangbayad sa upa ng bahay, minsan naman humihingi sila kasi nagkukulang na yung pangbayad para sa paaralan. Siguro ang dapat nilang gawin, kung sakali talagang yun yung agenda nila, mga bossing, ibigay nila doon sa kinauukulang ahensya, mga kababayan. O eto, dito sa mga lugar na ito, kinukulang, kinakapos ng mga pambayad ng kuryente, etc. Kinakapos ng pagkain dito. Tapos, sasabihin ng Office of the Vice President, tututukan namin kayo kung talagang gagawa nyo ng paraan yan, kung talagang matutulungan nyo sila, ha? O, para talagang dumating yung tulong doon. Doon sa karapat, kumbaga, ang kikilos yung karapat dapat na ahensya po. Hindi na sila. Madodoble lang. Paano kung nabigyan na ng tulong din yun? O, aasa na lang po. O, meron tayong DSWD, tutulungan tayo nun. O, next month, padating naman ng Vice Presidente, tutulungan. O, madodoble-doble. Ang mangyayari po dyan, aasa na lang po lahat yan. Eskwelahan ng mga bata. So, iba-iba yung rason nila, pero the same yung request nila, financial assistance. And ang sunod niyan is yung request, hindi lang ng mga taong bayan, but ng mga local government units or even mga barangay officials. Kapag merong disaster, humihingi sila ng tulong para sa pagkain, food and non-food supplies ng mga biktima na. Ako naniniwala, mga bossing, na isa ho yung mga yon na ibinawas po, kaya bumaba ng 733 million yung pondong, kumbaga, sinasabi nila na dapat ito lang ang pondo mo, 733. Yun po yung mga kinaltas, pati po yun doon sa mga advisor. Ang calamity. So yun yung top 3 na lagi naming ma-encounter na hinihingi sa Office of the Vice President. In fact, hindi lang yan sa OVP kasi nung mayor ako, halos the same yung requests ng mga tao. So for the final question ko po ma'am, punta naman po tayo sa Office of the Vice President po na personals po. So dun po sa budget na po na yun, paano po kaya, hindi po ba mabibitin yung mga personals nyo po pagdating po sa kanilang mga sahod or mga income po nila? Hindi naman po ba sila mabibitin given that budget po, or may mga benefits pa po ba rin sila? Naku, may sinasabi si Just One Mio, Mayano, wag ka dyan. Kalamidad nga, umaalis ka nga. Naku, eto ba yung Taylor Swift na naman, ha?
Tuloy. matatanggap with that budget. Yun po, ma'am. Yes, oo. Kasi ang unang-unang ginagawa ng budget is pinupondohan niya yung obligations ng gobyerno. Kapag permanent employee ka, obligation ng gobyerno lahat ng bayad sa iyo, hindi lang yung sahod at iba, kasali na yung iba pang benefits. So yan, hindi yan siya pwede tanggalin ng BPO, may sinasabi sila dito, umalis nga siya nung kalamidad. Oh. Sabi ni Lola, ganda. Siguro, kaya niya kinita si former Vice President Lenny, humingi siya ng pointers kung paanong mag-budget ang walang budget, lol. Mahiya ka, Inday. Yung tatay mong sobrang ginipit si Madam Lenny, but she made. Kasi po yung hinihingi po ni BP Sara, yung po yung isa, yun yung pinakamataas sa history ng Vice Presidente, mga kababayan. 2 bilyon. ng paggawa ng GAA, ng General Appropriations Act. So on that point, kung mawawalan ba sila ng sweldo at benepisyo, hindi. Kasi obligation yan ng government sa employees ng government. It's not the same for those na contracts or hindi sila employees ng government. Hindi guaranteed yung budget para sa kanila. Thank you very much po, ma'am. Parang nahihilo ko sa sagot ni BP. Ako lang ba? Yung nalilito doon sa sagot niya. Next question, Bongs Magsimbol, Rappler. Good afternoon, VP. Yes. VP, as we're speaking right now po, merong ongoing House probe. Actually, a minutes ago, former Undersecretary Gloria Mercado says you gave her envelopes containing 50,000 each from February to September 2023 when she was with Hope or the Health Orchestrate Positive Learning, a DepEd project. She believes it could be to influence her decision as Hope. Your response po? Dapat siguro kung mag-akusa siya ng ganyan, dapat may papel siya. Tulad ng ako, pag inaakusahan ako, pag sumasagot ako, binibigay ko yung papel. Gloria Mercado is a disgruntled former employee of the Department of Education. She was let go because of loss of trust and confidence sa Office of the Secretary. Una niyang ginawa, well, hindi ko alam kung anong nauna, pero naka-strike 2 siya sa akin. Oh. Ang una niyang ginawa, nag-solicit siya ng 16 million pesos sa isang kumpanya on paper using my name without any authorization from the Department of Education. Bibigay ni JC sa inyo mamaya yung papel. Kalagay dun. Pangalawa, noong nag-school visit ako sa Cebu, merong lumapit sa akin na teacher. Sabi niya sa akin, Inday Sara, masakit sa loob namin na mga teachers kami na nasa field. Tapos merong humahawak ng teacher items na wala dito sa aming probinsya o wala dito sa aming region. So, pinakwento ko siya. Iyon naman yung purpose ng aking mga school visits, di ba, sa iba't ibang lugar naman sabi ko, Yun nga ho, mga kababayan. Yung si Madam Mercado, meron pong mga resibo. Yung kay BP yata. Yung kay BP kaya, no? Naiabot kaya talaga yung papel na sinasabi niya? anuan tayo, 16 million. kwento mo Ayan. lahat sa akin. And then it turned out, ang HR mismo ng Department of Education, our Undersecretary, took a teacher item from Region 7, nilagay niya sa central office for a non-teaching task. Ginawa niyang executive assistant niya. Ang apelido nun, Villar. Meron niyang paper trail. So, nung bumalik ako sa central office, tinanong ko, totoo ba na meron tayong teacher item galing sa Region 7 na nandito sa atin? Totoo daw, nasa HR. HR pa mismo ang gumawa ng parang injustice sa teachers namin
sa field. So on that second point, hindi ko na pinalampas. Sinabihan na siya na there is loss of trust and confidence. No, ito na yung And pinagre-resign, mga kababayan. you should go. And then she said na pwede bang mag-retirement na lang ako instead na paalisin ninyo ako. Kasi ang tagal ko na, matanda na ako. And then sinabihan siya, okay, sige. You go. So she's a disgruntled former DepEd employee. At yan yung dalawa na rason kung bakit siya pinaalis. May papel yung 16 million na solicitation niya. May papel. Yung Yan ang gusto nating makita, yung papeles, mga kababayan, o yung papel. No, para malaman natin baka tanim, no? Baka sila lang din ang gumawa o kung talagang totoo na ginawa 'yon ni Madam. teaching position sa Region 7 na kinuha niya. And my experience sa kanya, ayoko, factual lang ako ayoko atakihin yung pagkatao niya. Pero when she was HR of the Department of Education, meron kasi akong time dyan for our USEX and ASEX na hindi execom. So, pinapapunta ko yan sila kung sino man yung merong concern, sino yung may problema, pumunta kayo sa akin, mag one-on-one tayo. So, one of those times na one-on-one kami, siniraan niya yung isang USEC, isang ASEC ng Department of Education. And bago pa lang kami nun. In fact, pag alis ko, 2 years lang kami, very, very new. Na nagulat ako. Kasi HR ka eh. Pag HR ka, hindi dapat ikaw yung mag-cause ng away-away sa loob ng institusyon. Dapat ikaw yung maging peacemaker. But siniraan niya yung isang ASEC and sa Uy, sandali, 408 viewers pala tayo. At yung ating like, ilan? 196 lang. Aba, paki-like naman po ang ating live stream, mga kababayan. USEC sa akin mismo. And nagulat ako. Why attack the ASEC or the USEC sa kanilang pagkatao? Hindi naman trabaho. And then, ganun din ang ginawa niya. Nung umalis na siya sa Department of Education because of the 2 points, lumipat siya sa Senate. One of the offices of the senators din, nandiyan yan siya ngayon. Tama yon. Kailangan may butas ng puncher yan, sabi ni Ginger Cat, no? Tapos ipakita kay Bato. Bato, authentic ba to? Oo, authentic ya. Oo. May butas ng puncher? Meron. O, dapat. And yung isang Diyan po bumabase si Bato de la Rosa no? Sa butas ng puncher. kaibigan ko doon sa Senado, narinig namin na sige na siya atake. Inaatake niya si Michael Poa, si Reynold Monsayak, si Gerald Chan. Yan ngayon yung nakapangalan sa kanyang statement. Kaya kami, nung nagbasa siya kanina ng statement, hindi na kami nagulat. Kasi naririnig na namin sa opisina, dyan sa Senate, yung mga pinagsasabi niya after she was let go. I think, hindi lang siguro niya matanggap na kasalanan niya kung bakit siya pinalayas sa Department of Education. Pero hindi din talaga namin matanggap na magsusolicit ka sa isang private company on paper 16 million. And then, kukuha ka ng teacher item sa field, gagawin mong EA sa central office. O yan, mga kababayan. Meron po tayong aabangan, no? Meron tayong aabangan, mga kababayan, na papeles na ilalabas ni BP Sara at ipapakita sa sambayan ng Pilipino kung ano ba talaga yung 16 million na solicitation ni Madam Mercado, mga bossing. So kapag po nilabas yan at nakita na po namin, mga boss, nako, ibablog po namin at ipapakita agad namin sa inyo, mga bossing, Chief Amo, sir, ha? Ang alin? Syempre, yung ebidensya ng Vice Presidente. Tayo dito patas, mga kababayan, hindi lang po yung isang side ang kinukuha natin. Pag may pinakita sila na ebidensya, ilalabas agad natin. Ano? Ang tanong, meron kaya talaga? Yan po ang susubaybayan natin sa susunod nating mga vlog, mga boss, Chief, Amo, Sir, Madam, Ma'am. Mga bossing,
1 oras at 15 minuto na din tayong nagtatalakayan dito mga kababayan. 391 viewers. Bago po kayo lumabas, paki-like naman po ang ating video at paki-share na din po. At doon sa mga hindi pa nakaka-subscribe, pindutin nyo lang po yung subscribe button, mga bossing. Okay? So once na nakuha natin, sabi ni Odi Lenon, Sir Mark, si Sir JDB, may copy na. Iba-vlog po agad natin yan. Muli po, maraming salamat. Mga boss, chief, amo, sir, mamaya po alas 9 ng umaga, magkita-kita po tayo. Sisiguraduhin ko sa inyo, hindi ako malilate. Paalam po.